Mga Paps, viral na naman ang MMDA Special Operations Group Head. Pero ngayon, hindi mga illegally parked na sasakyan, kundi isang pampublikong guro. At dahil sa huling video na pinost niya, nag-alsa ang mga teachers groups tulad ng ACT Philippines at TDC. Ang tanong ng bayan, ano ba talaga ang magiging resulta ng banggaang ito? May masisibak ba o areglohan lang? Pag-usapan natin yan ngayon. Para sa mga hindi pa nakakaalam, sa buong detalye, heto ang mabilis na recall. Noong July 14, hinarang ni Gabriel Go ang isang public school teacher na nakamotorsiklo ng walang helmet. Talaga dito. Tatakbo pa eh. Dito pa lang, malinaw na may violation si teacher. Inamin naman yan ng mga samahan ng mga guro. Walang excuse doon. Pero ang naging mitya at ng Alliance of Concerned Teachers ay ang paraan ng paninita. O teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun? Pinagalitan at ang matindi pa, binidyohan si teacher kahit nakiusap itong wagkunan. Sir, baka pwede wag din ang sa ano? Kaliwa kayo. Sa ano nyo, nakaka-teacher. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Tinatanong pa siya kung paano siya magtuturo kung siya mismo ay lumalabag sa batas. Ayon sa ACT, parang ginawang content at ipinahiya sa social media ang guro para sa personal na views ni Go. Walang moral authority si Go na mag-lecture tungkol sa batas kung siya mismo ay lumalabag sa sariling patakaran ng MMDA na nagbabawal sa mga personnel na mag-vlog ng kanilang official operations. O di ba, plot twist? So ano na nga ba ang naging resulta ngayon? Heto ang opisyal na galaw ng MMDA. Naglabas na sila ng show cause order laban kay Gabriel Go. At ayon kay MMDA Chairman Don Artes, pansamantala munang tinanggal o barred si Go sa pagsama sa mga clearing operations. Habang gumugulong ang investigasyon, nilinaw ng MMDA na hindi siya suspendido sa buong trabaho, kundi sa clearing ops lang muna habang inaalam kung may administrative violation siya. Ngayon, ano ang magiging pinal na resulta nitong Gabriel Go at Teacher Alliance issue? May tatlong anggulo tayong dapat abangan base sa mga nakaraang insidente. Una, para kay teacher, tiyak na may kaukulang tiket at multa siya sa hindi pagsuot ng helmet. Batas ay batas. Pangalawa, para naman kay Gabriel Go, pwedeng magresulta ito sa mas mahigpit na disciplinary action. Nasangkot na rin siya dati sa paninita sa mga pulis. Dahil pinuprotesta ng ACT ang paglabag sa data privacy at anti-shaming rules, pwedeng mapuwersa ang MMDA na magpatupad ng mas mabigat na parusa o tuluyang ilipat si Go ng departamento. Pangatlo, ang mas malaking resulta. Magkakaroon ng mas mahigpit ng no-vlogging policy para sa mga MMDA enforcers. Ibig sabihin, bawal na silang mag-upload ng mga mukha ng motorista sa kanilang mga personal na social media pages para lang maging content. Sa dulo ng araw, tama naman na ipatupad ang batas trapiko ng walang pinipiling propesyon. Pero gaya ng sabi ng marami, pwede naman itong gawin ng may respeto at profesionalismo nang hindi kailangang ipahiya ang kapwa sa social media. Kayo mga katropa, anong opinion nyo sa isyong ito? Dapat bang sibakin si Gabriel Go o sapat na ang pagkakatanggal sa kanya sa clearing operations? Comment nyo ang inyong saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod na talakayan mga Paps, laging nagpapaalala, mag-ingat sa daan at magrespetuhan. Ride safe!